Joseon Dynasty, aklat ng Gwanghwae bilang 20, unang taon, ika-25 ng Setyembre. Mula sa himpapawid ng Gansong, Wonju, Gangryong at Chuncheon, namataan ng isang lumilipad na bagay na hindi matukoy. Napakalaki ng bagay na ito at kumikilos na kasimbilis ng palaso ng pana, kasabay ng dagundong ng kulog. Ito'y naglaho sa isang kisap mata. Noon ay maaliwalas ang himpapawid, wala ni isang ulap. Tama na! Tumigil ka na nga sa pag-iyak! Naaawa lang po ako sa sinapit ng binibini. Sa kanyang murang edad, naging balo na siya. Baka marinig ka. 15 taong gulang pa lang siya. Hindi man lang niya nakilala ang kanyang asawa. Habang buhay na siyang magiging balo. Bakit gano'n ang kautusan? Diyos ko! Ano ba yan? Ano yan? Ano yun? Ano tayo? Ano yan? Ano yun? Hangin! Ano ba yan? Ano gagawin natin? Halika na! Lumigan mo! Ginoo! Ginoo! Ibaba niyo ako! Iligtas niyo ako sa kapahamakan! Kailangan ko makalabas! Nandun na kayo, bilis! Ano yun? Ano ba yun? Taong 1602, unang taon ng paghahari ni Gwanghwae. Ayon sa talaan ng Joseon Dynasty, isang unidentified flying object ang biglang namataang lumilipad sa himpapawid. Yun mismo ang sasakyan na nagdala sa akin sa Joseon. Ang bituing yun ay pinangalanan ng sangkatauhan ng KMT 184.05. Ang planetang yun ay katulad ng planet Earth. Yun ang pinagmulan ko. Noong Joseon Dynasty, ang bayang ito ay tinatawag na Hanyang.
na kalaunan ay kinilalang Sol. 400 taon na akong naninirahan dito. Sa magnetic field, gravity at tubig, hindi na ako naaapektuhan. Nasanay na ako makibagay sa planet Earth. Lahat ng senses ko, gaya ng vision at hearing ay mas matalas kaysa sa pandaman ng mga tao. Dahil doon, sa ayaw at sa gusto ko, nakikita at naririnig ko ang mga bagay-bagay. Wala akong paboritong pagkain at hindi ako pwede makipagpalit ng dugo o ng kahit na anong likido ng katawan sa mga tao. Kaya, lagi akong kumakain na mag-isa. Bakit hindi ako tumutulong? Bali wala naman kasi kung makialam pa ako sa buhay ng mga tao. Nagmula ako sa ibang planeta. Nabuhay ako rito sa planet Earth sa loob ng 400 taon pero sa ayaw at sa gusto ko, may mga bagay na nakatakdang mangyari. Ang tawag doon ng mga tao, tadhana o kapalaran. Ison. Ang comet of the century na mas maliwanag pa kaysa sa bilog na buwan. In 3 months, ito ay masisilayan ng planet Earth. Isang bagong tadhana ang nakatakdang maganap. Ang kometang matagal ko nang hinihintay, darating na sa planetang to. 3 buwan na lang at makakabalik na ako sa pinanggalingan kong planeta. Steffi, ito na yung coffee. Mocha latte? Oo, di ba yan yung pinabili mo? Excuse me, Lena. Okay, sa'yo na to. Ha? Salamat po, Miss Steffi. Steffi, 200 meters ang tinakbo ko para mabili lang yan. Teka, ilang calories ba ang mocha latte? Baka kailangan ko pa itong i-burn in 2 hours. Tama, yun ang dapat. Ayaw mong matawag na tabacho, di ba? Siyempre naman. Naglipat ka na? Oo, ang bilis ko. Binantayan ko pa yung mga tagalinis ng bahay na lilipatan mo. Steffi, ano yung ginagawa mo? Nagpa-post para sa fans ko. Nag-i-SNS ka na naman. Ano na naman ang pinost mo? Sweet mocha latte is the best in the afternoon. Alam ko na ngayon kung bakit nag-smuggle ng mocha seed sa Korea si Sir Moon Ik-jum. Ang galing mo talaga, sir. Thank you. Teka lang. Sinong Sir Moon Ik-jum? Yung taong nagparami ng mocha seeds, hindi mo kilala? Nagdala siya dito ng mocha seeds nung galing siyang China noon. Kaya nagkaroon tayo dito. Genius yon, kaya dapat mong hangaan. Hindi mo seeds ang dinala niya. Mokwa seeds yun! Tingnan mo to, oh. Mokwa, hindi ba cotton yun? Ay, nakakahiya. Bobita talaga. Sinabi ko naman kasing huwag mag-post sa social networking site. Ikaw naman kasi, ha? Dapat, pinigilan mo mag-SNS! Hindi yun nakikinig sa akin eh. Matigas ulo nun. Na-delete mo na ba? Sinusubukan ko pang i-delete. Kaso trending na yung term na Mocha Moon Ik-jum sa internet. Paano yan?
Napakasyunga naman kasi. Bakit siya nalito sa salitang mocha at mokwa? Cotton seed yung pinuslit ni Moon Ik Jum sa Korea. Maiinis yung pag nalaman yun, di ba? Ay, yan ang sinasabi ko. Napipintasan siya dahil sa pagiging bobita niya. Nakaka-imbyerna! Pagod na ako sa shoot. I want to rest na. Bakit mo pa ako pinatawag? Pagod ka na? We, kung pagod ka na, bakit kutis baby ka pa rin? Sa itsura mo ngayon, parang pwede ka pa mag-shoot ng commercial na makeup, di ba, guys? Bakit nga? Pagpahingahin mo na ako. O sige, bibilisan ko na lang. Yung tungkol sa mokasin, narinig mo na ba? Gagawin mong big deal ang tungkol doon? Yan ang tamang palusot. Hindi na dapat nag-iisip. Dead man lang kahit sabihin sa'yo na magkaibang kahulugan ng mocha at mokwa, di ba? Ganon? Oo, tama yun. Baka naiingit lang sila sa'yo kaya wala silang magawa kundi pintasan ka. Talagang ganon. Sanay na ako sa mga ganong tao. Dapat lang. Buti pa, dead mahina lang natin yun ang iinsulto sa'yo. Burahin mo na yung SNS account mo. Mula ngayon, hindi ka na magpo-post. Ayoko nga. Ano? Bakit? Hindi ka papayag? Sinong kakausapin ko pag wala na akong account? Eh di ako na lang, di ba? Ay, lalong ayoko. Hindi mo ba alam na binitawan ka ng sponsor Alam mong... ko. Tawag ng tawag si Mr. Park ng JK. JK? Bakit daw? Ewan ko. Tinatanong niya kasi kung magre-renew pa daw ako ng contract sa'yo. Marami daw siyang Japanese investor ngayon at wala siyang bukang bibig kundi ang makuha ko. Diba best friend mo yung taong yun? Okay lang ba sa'yo? Napakasira ulo niya talaga. Pwede na ba akong umuwi? Oh, sige. Para makapagpahinga ka. Pinaayos kong bago mong bahay. You will like it. Hoy! Ano pang hinihintay mo? Ihatid mo na si Steffi! Feeling mo ba? Hindi niya lang talaga alam ang pinagkaiba? O nagpapatawa lang siya? Nakilala yon dahil sa pagiging bubita niya, no? Ay, teka. Oo nga pala. Mamayang gabi, alam niyo ba na may get-together tayo? Inaasahan ni Dean ang buong social science faculty. Professor Mateo Do, pupunta ka ba doon? Oh. Professor Mateo Do? May get-together mamaya. Sama ka? Hindi ako pupunta. Di ba, 1 year na tayo magkakasama dito sa school? Punta ka na para makapag-bonding tayo. Teka nga, yung pangalan ko ba, alam mo? Hindi mo alam? Naku, grabe ka naman. Halos araw-araw tayong nagkikita. Hindi mo rin ako kilala. Ako, kilala mo. Mauna na ako sa inyo. Steffi, i-delete mo na yung account mo. Ayoko sabi. Hoy, 20,000 ang friends ko doon. Nakakahiya. Hindi totoong kaibigan yun. Malay mo sila pala yung laging namiminta sa'yo. Diba last month lang, pinagtawanan ka tungkol sa garlic pizza comment mo. Hi, friends. Parang minaamoy akong bawang dito sa garlic pizza ko. Bakit kaya ganun? Yung garlic, hindi mo alam ang ibig sabihin kaya pinagtawanan ka ng mga tao. Bakit post ka pa rin ng post? Alam mo ba napapahama ka lang dahil sa ginagawa mo? Ang ayoko lang naman, mapintasan ka ng fans mo. Wala akong pakialam sa pamimintas nila sa akin. Steffi, aaminin ko sa iyo ang totoo. Sana naman huwag ka magtatampo. Yung mga sikat na tulad mo, hindi dapat nakikipag-chat sa fans. Baka sa pananalita mo, lalo kang hindi igalang. Dapat misteryoso ang pagkatao mo. Hindi mo na Tama kailangan na. aray. Mag-drive ka na lang. Ay, Iwan niyo na ako! Umalis na kayo! alam mo ba yung number ng unit mo? Hindi ako bubita. Makakauwi ako kahit hindi ko alam ang ibig sabihin ng garlic. Sabi mo 2301. Sasama na ako. Ayoko mag-isa ka mag-elevator. Samahan na kita. Ayoko sabi. Miss Steffi, Shut up na! Hindi ba kayo titigil? kunin ko yung hikaw. Pahiram yan ng sponsor, isasoli ko na. Okay na? Masaya ka na? Okay lang ba mag-isa yun?
Dati kasi, nung mag-isa siyang nag-elevator, may bumastos sa kanya. Yun lang ang inaalala ko. Pero, yung bumastos sa kanya, 8 linggong na ospital. Paulit-ulit niya kaya sinapak yun gamit ang cellphone niya. Hindi niya talaga tinigilan. Naku, nakakawa. Noon lang ako naawa sa taong nang bastos. Excuse me. Na-starstruck ka? Bakit hindi mo pindutin yung number ng floor na pupuntahan mo? Alright. Ako si Steffi Chon. Kanina mo pa ako sinusundan, no? Ay, paano mo naman nalaman to? Eh, bagong lipat lang ako dito. Ano ba kasing gusto mo? Magpa-autograph? Magpa-picture? Yun lang ba? Ay, maayos ka namang manamit. Gentleman, batang-bata at puno ng energy. Kung ako sa'yo, yung energy mong yan, dapat gamitin mo na lang para mag-aral ng mabuti. Hindi mo ba alam na nagkamali ka ng taong babastusin mo? Hindi ako magpapa-apekto sa'yo. Kasi, alam ko na ang gagawin ko sa mga taong tulad mo. Aba, bastos to. Hay! Pupunta ka pa sa unit ko, ha? Hay, saan ka pupunta, ha? May sarili ka pa ng unit. Naku, magkapit-bahay pala tayo. Diyan ka pala nakatira? Sorry. Kalilipat ko lang sa 2301. Yun ang unit ko. Neighbor pala kita. Hindi mo ba ako kilala? Do you know me? Ha? Dapat ba kilala kita? Hindi. Nagtatanong lang ako. Bakit titig na titig ka sa mata ko? Mag-e-enter ako ng passcode. Oh, sorry. Okay, sorry. Ay, grabe. Napakayabang naman ito. Akala mo kung sino siya. Hindi niya ako kilala? Baka naman taga North Korea? O kaya alien? Lahat ng mga taga-Korea, kilalang kilala si Steffi Chon. Sabi nila, uso raw ang pagbabansag ng titulong national actor at national actress. Kaya lang, hindi naman daw karapat-dapat yung mga napili. Dapat daw yung kilalang kilala sa buong Korea. Hindi ko mo nagkaroon ka ng isang sikat na palabas, pwede ka ng bansagan na national actress. Tama yun. Dapat si Steffi Chon ang maging national actress. Hindi ba nga? Halos sabay-sabay pumasok sa showbiz sa mga anak natin. Pero ang sumikat lang, sina Steffi at Lucy. Siya nga pala, di ba may bagong drama series si Steffi? Inalok siya ng movie. Kaso si Direk Joseph Bong, nakiusap na mag-drama siya. Kaya yun na lang ang pinili niya. Uy, oo nga pala, makakasama niya doon si Lucy. Talaga? Hindi ko nabalitaan yan ah. Oo, totoo yan. Ang role niya, magiging kaibigan siya ng anak ko. Bida lang kasing nababalita sa news eh. Di ba? Ngayon lumipat ang bahay si Steffi? Lumipat? Ano ka ba? Lumipat yung anak mo. Hindi ba sinabi sa'yo? Ano? Aba, syempre, sinabi sa akin. Nagpaalam sa akin yon. Dadalawin ko nga sana. Kaya lang sabi niya, ayaw daw niya na maabala pa ako sa mga lakad ko. Sana siya lumipat? Ha? Doon sa Chudong. Sa Dechidong. Doon sa Gold Palace. Oo nga. Alam ko nga, sa Dechidong. Nagkamali lang ako. Tao lang. Visit.
Sandali lang. Lionel, sakay ka na, iyahatid na kita. Wag na, okay lang ako. Mag-aaral ka kasing magmaneho. O kaya hingi ka ng driver sa anak mong national actress. Kawawa ka naman kasi. Binibigyan ako ng driver ni Steffi. Kaso tumatanggi lang ako. Ayoko kasi na sa bawat lakad ko, may driver na buntot ng buntot sa akin. Tsaka napakarami namang taxi rito. Ikaw ang bahala. Ingat ka na lang sa pag-aabang mo. Oh, sige. Bye. Ayaw sa'yo ng anak mo dahil hinuhututan mo. Ang lakas ng loob magyabang. Hoy, supporting actress lang yung anak mo, kaya wag kang magmalaki. Huwag niyong sapawan yung bidang anak ko, no? Imbierna. Oh, teka, lilipat pala siya ng... Malang niya sinabi sa akin. Umiral na naman ang pagkabobita ni Steffi. Ignorante, hindi nag-iisip, napakabobo. Batang-bata pa pala to. Halata sa screen name niya eh. Nagpa-botox ka siguro ng utak. Kaya nawala ang kulubot sa utak mo at naging bobo ka. Pati ba naman bata natututo ng manlait? Hindi kaya nag-aaral to? Hello, Ma? Pambihira ka? Alam mo bang napahiya ako sa mga kaibigan ko? Sa ibang tao ko pa nalaman, nalilipat ka pala ng bahay. Sabi niyo wag na akong tatawag sa inyo. Tinakwil niyo na ako bilang anak, di ba? Nasabi ko lang naman yon. Tsaka hindi mo naman talaga ako pinakikinggan, di ba? Pinakikinggan ko kayo tuwing hihingi kayo ng pera. Nung kailangan niyo ng pera pampatuloy ng French restaurant niyo. Nung kailangan niyo ng pera para makapagbukas ng butik. Bakit? Sinusumbatan mo na ba ang nanay mo? Teka, meron pa. Nagtayo rin kayo ng diet supplement shop na nalugi naman. Pati donut shop nalugi rin. Babayaran kita. Magkano na ba lahat ng nagastos mo? Hoy, manalamin ka nga. Yang maganda mong katawan at mukha, kumita ng milyones nang dahil sa akin. Paano na lang kung hindi ako ang naging nanay mo? Saan magaling yung ganda mo? Mahirap magkaroon ng natural na kagandahan, no? Aaminin ko sa'yo, ang pangit mong umarte. Sinuwerte ka lang sa pag-artista at paggawa ng commercial. Alam mo bang sumikat ka lang dahil maganda ka, hindi dahil magaling kang umarte. Pasalamat ka, kamukha kita. Si Papa ang kamukha ko. Aba, sumasagot ka pa, ha? Hoy, napakapangit ang tatay mo. Paano mo naman nasabi na sa kanya ka nagmana, ha? Oo nga pala. Pinakasalan niyo lang si Papa dahil marami siyang pera. Kaya nung naghirap na siya, nagkahiwalay na kayo. Hoy! Huwag mong sabihin yan dahil wala kang alam sa nangyari. Basta siya ang kamukha ko. At hindi ko kayo mapapatawad dahil sa ginawa niyo. Huwag niyo na siyang babanggitin sa usapan natin kahit kailan. Wala na akong pera. Alam mo na kung magkano ipadadala mo. Marunong ka ba ng automatic money transfer? Tsaka 2 araw nang wala si Yuan. Subukan mo ang tawagan. Nasaan na naman si Yuan? Naglayas na naman. Hoy! Hoy! Nandiyan yung crush natin, oh! Si Ate Steffi. Akin siya. Hindi, akin siya. Okay yan ah. Yuan, dali, tingnan mo to. Mukha bang totoo? Next time, nude picture naman. Tol, anong problema mo? Pagbalik ko galing sa banyo, gusto ko wala na yan. Burahin mo. Oo na. Uy! Ano ba yung problema niya? Fan ba yun ni Steffi?
Anong kailangan mo? Miss, alam mo ba kung anong oras na ngayon? Gabi na. Siguro, pasado 10:00 na. Kahit magaling kang kumanta, hindi ka na dapat nang bubulahaw ng ganitong oras. Narinig mo ako? Soundproof ang wall dito, kaya dito ako lumipat. Pasensya ka na. Lalo na kung sintunado ka pa sa pagkanta. Nakakaistorbo ka. Alam mo ba na violation yan? Ha? Marereklamo ka ng pambubulahaw sa gabi. Magmumulta ka pag may nag-report sa'yo. Kahit kapitbahay mo ako, may plano kang ireklamo ako? Dahil lang sa pagkanta? Wala akong plano. Pero common sense naman na hindi ka dapat kumakanta So pag you alam mean mong... wala akong common sense at tanga ko? Ibig kong sabihin... Ibig mong sabihin, napaka-bobo ko, napaka-ignorante, bobita, stupido. Hindi ako nag-iisip, napakatanga, na nagpabotox ako ng utak kaya nawala ang mga kulbot, di ba? Siguro, yun ang gusto mong palabasin! Alam mo ba? Isang mansanas at kalahatang repolyo lang ang kinain ko sa buong maghapon, pero kailangan kong ipakita na busog ako. Huwag lang ako mapintasan ng ibang tao. Kaso, kahit pala nasa bahay na ako, lalaitin pa ako ng mabait na kapitbahay ko dahil ang sintonado ako. Bakit? Bawal bang kumanta? Maghapon ako napagod kaya gusto ko mag-release ng stress. Kahit nasa bahay, papabawalan mo pa ako? Isang mansanas at kalahatang repolyo lang ang kinain ko sa... It's all right. Huwag ka na mag-sorry. Kahit kailan ayoko na makipag-usap sa'yo.